Excuse me. Hi, Gemini. Welcome sa aking YouTube channel kung saan I will talk about Gemini, November 10 to 16, 2019, weekly Tagalog tarot reading. Kindly watch not only your sun sign but also your moon, rising, and Venus signs as well. Ganito. For a complete view of what might possible happen on November 10 to 16, 2019. The link is in the description down below, so let's get started, shall we? Excuse me po, pasensya na kung medyo malat ako or inubo ako kasi hindi pa din ako magaling. Kaya lang matatabunan ako ng readings kasi kailangan ko na gumawa ng weekly at bi-weekly at weekly na naman. So, please bear with me. I'm trying my best to upload. So yan, game na. In the past or in the present, meron pa raw hindi tapos. Ano yun? Ano yun? Intuition, gumana ka. Hindi gumagana intuition. Hindi lumalabas yung meaning. Walang pumapasok sa utak ko na message in completion or di ka fulfilled. Siguro in the past or in the present may ginawa kang pag-move on or meron kang ginawa na parang naging distant ka sa isang tao. Pwedeng friend or kapartner or ex. Ayun. Basta parang in the past or in the present, hindi ka masaya sa parang hindi ka naging masaya sa decision mo na naging distant ka or nag-move on ka sa isang tao or dun sa other person na kakilala mo or ka-close mo. Ayan. Kung hindi ka makarelate dun sa past or present, ay pwedeng future mo na tong sinasabi ko. Kaya siguro hindi ka makarelate kasi ay mangyayari pa lang. Pero kung gusto mo, pwedeng pakitingin po ng moon, rising at Venus signs mo kasi pwedeng alin man dito sa signs na to ay magbigay pa ng further clues tungkol dito sa reading, or pwedeng alin man dito sa signs na to ay maging story mo na ang mabanggit ko doon. So, check it out. Paano po hanapin? Pakitingin na lang sa description box below yung moon, rising at Venus signs. So, back to the reading. Ayun, parang ewan ko, feeling ko may pagsisisi na naganap. Parang hindi siya masaya sa outcome ng ginawa niya or ginawa mo. Hindi ko, since general reading to, pwede rin kasi itong pinagsasabi ko na nag-move on or naging distant or yung nawalan kayo ng communication. Pwedeng yung other person yung gumawa nito sa iyo, yung ex or yung ka-close mo or friend or crush mo. Ayan.
Ayun ko siguro yung reason bakit nag-move on kasi may pamilya na or may anak na. Siguro lang yung iba sa inyo baka ganun yung reason. Or meron kasing hindi masaya sa sitwasyon kaya nag-move on. Gusto niya i-transform yung sarili niya, pero hindi niya magawa. Sa puro blue to. So, it's either ikaw or siya yung yung laging nag-iisip tungkol sa sitwasyon. Parang depressed. Or may anxiety, ano ba ang babasa doon? Teka, ilang minuto na? 6 minutes na. Or pwedeng nag-move on kasi may third party. Pero like I said, merong hindi masaya sa outcome. Tapos puro swords pa to. So, this week, meron talagang matinding mental activity na parang lagi ka nag-iisip sa sitwasyon mo na ginawa or ginawa sa'yo. Parang lagi ka nag-iisip sa past mo, sa outcome ng past, na outcome ng sitwasyon na nag-lead sa separation. Kasi may isang naging distant or ang reason kasi may third party or ginosting ka or ikaw yung nang-ghosting or ikaw yung nag-third party. Ano man doon ikaw na mag-relate kasi sa dami yung manonood. Hindi ko alam kung kanino to tatama. Mga pinagsasabi ko. So, punta tayo sa love and friendship. Baka may iba tayong makuhang meaning dito na pwede nating ma-relate dito sa reading. Okay. Ewan ko din, ayun. May isa na lang kasi magtatagal ako kung marami. Ewan ko, di gumagana yung yung message sa utak ko. Kung matagal ka nang nanonood ng reading ko, mapapansin mo yun, lagi ko sinasabi. Biglang pumasok sa isip ko, ganito, ganyan, gantong message. Pero wala ngayon. Ewan ko, siguro dahil may sakit ako. Kaya hindi pa ako magaling, kaya hindi gumagana intuition ko. Na ito yung biglang pumasok sa isip ko na pwede ko i-relate dito sa reading. So, mag-relate tayo dito sa cards para sa ibang information. So, sabi dito, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Siguro ang ibig sabihin nito ay in relation sa reading. Para dun sa mga nag-ghosting or nag-ghosting. Ay siguro mas mainam kung ano man yung mga nangyari in the past or in the present, mas maganda kung huwag na ichika sa iba o huwag na pag-usapan, kalimutan na. Kasi baka daw may masabi kang harsh word. Or baka yung harsh word ay pagmulan ng
away or galit. So, siguro, mag-ingat sa mga sasabihin. Lalo na kung may problema ka sa ibang tao. Or dito sa sa ginusting ka, sa ex mo. Siguro yun, forgive and forget, or wag na alalahanin ng nakaraan para wala kang masabi. Kasi baka pag may masabi ka, mamaya, pagmula ng gulo, kasi alam mo man ng chismis, pag may sinabi ka sa isang tao, pag chinika niya doon sa kaibigan niya o sa kakilala niya, naiiba yung kwento. Alam mo yun? Kaya mas mainam siguro kung ibulong mo na lang sa aso mo yung inis mo this week, or sa halaman, or sa kandila. Ikaw nang bahala kung diskarte mo na yan, kung paano mo ilalabas yung galit mo. Pero siguro wag muna sa tao, kasi nakikita ko na baka may possible ng lalong maging magulo yung sitwasyon, or magkagulo, dahil baka may masabi ka na ikagalit ng isa. Kasi kung may inis ka sa isang tao, mas maganda kung sa kanya mo mismo sasabihin kaysa yung ipapadaan mo sa ibang tao. Kasi minsan, like I said, minsan kasi naiiba yung kwento. So mas maganda kung one-on-one kayo or face-to-face kayo mag-uusap tungkol sa problema. Regardless kung ex man to, pwede rin kasi sa ka-workmate tong reading, ka-workmate, friend, ex-friend, yung ganun, na nagkaroon ng distance. Distance sa pagitan nyo. Ay, ilang minuto na? 12 minutes na. Ang bilis naman ang oras. So, yun. Overall, mag-ingat sa mga sasabihin. Kasi baka pagmulan ng away. So, I think that's it for now. Gemini, kindly like, subscribe, and share my videos to help me grow my channel. So, again, guys, bye for now.